Magandang hapon po sa buhay ng bawat isa. Amen. Tayo po ba'y natutuwa dahil nandito po tayo? Amen. Natutuwa po ba tayo? Alam niyo po, ang nais ko pong i-share sa inyo po sa gabing ito ay ang principles po ng revival. Amen. At muli ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon pong ito na pinagkaloob po ng Diyos at sa leadership po ng JL Napoli. Hindi ko po asahan na ako po ay makatatayo po sa inyo pong harapan. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, ako po ay nandito sa inyo pong harapan. Amen po. So, alam ko po na may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa hapong ito. Sabihin mo sa inyong katabi, may gagawin ng Diyos sa atin sa hapong ito. Amen. Hallelujah. At hallelujah. Praise God. Welcome po kay Brother Dondon. Welcome back po. Amen. And even sa mga bago po nating mga kapatid na nakadalo po, may bago po ba tayong kapatid ngayon? Praise God. Welcome po kuya. Welcome po sa gawain po ng Diyos sa Jesus is Lord Church. Pwede siguro na patayin na lang yung ilaw, Pastor. Salamat po. Nakikita niyo po ba yung slide? Amen. So, ang nais ng Diyos na ipahayag po sa buhay natin, sa ating kalagitnaan sa hapong ito, ay ang about revival. Nakikita niyo po yung apoy dyan. Hindi po yan sunog. Ano? Yan po ay naglalagablab na apoy na magmumula po sa atin, na ibibigay ng Diyos. Amen. So, uumpisan ko na po, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, konti lang po ang aking oras at tumatakbo na po ang ating oras. Sabay-sabay po nating basahin po ito. 1, 2, 3, go! And pray and seek my face and turn from their wicked ways. Amen. Hallelujah. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Sabi niya po sa salita ng Diyos. Amen po ba? At ang nais ko pong i-share po sa inyo ay ang principles po ng revival. I do believe in my heart na ito po yung mensahe na pinagkaloob po ng Diyos sa buhay ko. Amen. Nasa passage na ito, nakapaloob po dito yung kondisyon at saka promise ng Diyos. Amen. Kung paano magkakaroon ng revival ng isang tao. Praise God. Nag-aalam po yung ni Sister Maria, anong oras na ba? Alas 4. Amen. So, tignan po natin, what is Christian revival? Sabi niya dito. Revival refers to a spiritual reawakening from a state of dormancy in the life of a believer. Let me explain sa inyo pong ang sinabi po dito. Ang revival po, sabi niya dito, ang pagkagising sa ating spiritual na pamumuhay. Amen? Bakit kailangan natin magising? Minsan, tayo po'y nandun na lamang sa isang lugar na stagnant na po tayo, hindi na tayo kumikilos o kontento. Hindi na tayo, or nakokontento na tayo sa isang bagay o sa spiritual nating pamumuhay. Kaya kailangan natin ito, ang spiritual reawakening. Ito po ang nagagawa po ng revival. Nakukuha niyo po. Tignan niyo po yung isang batisan. Kung ito hindi kumikilos, ano po ang nangyari? Nabubulok po. Nagkakaroon siya ng amoy na masama. At ito po yung purpose po ng revival sa ating buhay. Na kailangan magising po ang ating spiritual na pamumuhay. Amen? Na kailangan po magising ang ating spiritual na pamumuhay. Na ang gigising po ay ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? Revival invigorates and deepens a believer faith. Amen? Ito po yung nire-refresh po
Amen. At dinideepen po niya yung ating pananampalataya, pinapalalim niya yung ating pananampalataya at relasyon natin sa Diyos. Amen. Yung number 3, revival breaks the attraction and power of the world. Ito po ay binabasag niya yung hatak sa atin ng mundo. Amen. Tignan po natin ang ating kapaligiran. Kung mahina-hina po tayo, maaari tayong hahatakin ito ng mundo. But we thank God, we have this revival na nanggagaling po sa Kanya. Kayang-kaya nating lagpasan o mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Amen po ba? So revival breaks the dry and ritual boring church service. Amen. Praise God. Amen. Minsan, nararanasan po ba natin yon na parang napipilitan na tayong pumunta sa church? Parang linggo linggo ka ngayon, sabi. Di ba? Linggo ka ngayon, hindi ko alam. Linggo pala ngayon. Parang yung nabuboard ka na. Amen? Dry na ang inyong espiritu. Amen? Parang ayaw mo nang pumunta sa church dahil wala na, dry na eh. Pag Thursday, hindi ka na rin napunta sa church. Bakit? Nagkakaroon ng dryness ang ng ating pong espiritu. Amen? Pero ang revival, sabi niya, breaks the dry. Amen? Yung tuyo, masarap po ang tuyo. Amen? Masarap po ang tuyo, pero hindi po tayo dapat matuyuan ng presensya ng Diyos. Sabihin mo, sa inyong katabi, huwag ka dapat matuyuan ng presensya ng Diyos. Amen. Masarap po ang tuyo. Amen. Alam niyo po, may mga gawain na parang nawawala na po yung revival sa church. Nawawala na yung sigla. Amen. Pag nagpupuri, sabi doon sa kanta, rejoice. Paano rejoice? Rejoice. Amen. Wala nang revival kanina, yung worship leader natin talaga, gumaganon na, pero minsan, pagpuri tayo, gaganon pa rin. Parang nawawala na yung joy. Kaya sabi niya sa number 5, revival is restoring the joy of our salvation. Amen. Restoring the joy of our salvation, nire-restore niya ang ating joy, ang joy ng ating salvation na buhat sa Diyos. Do you remember, naalala po ba natin, ayaw ko pong mag-English, naalala po ba natin nung unang nakilala natin ang Diyos? Ang tanong ko, yung joy na yon, ay yun pa rin ba ang nararamdaman natin? Amen. yung iba, yung iba, amen, gumagano na lang, Pero this is the truth. Inaamin ko po sa inyo. Minsan nawawala yung joy. But I thank God for the joy na nanggagaling po sa Kanya at the revival at inyo pong ang Kanya pong revival. Amen. Sabi nga ni Haring David, restore unto me the joy of thy salvation. Amen. Kaya ganoon po dapat ang panalangin natin sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay maranasan natin ang Kanyang joy. Amen. The revival. Amen po ba? Hindi yung patulog-tulog. Kailangan ng Panginoon yung masiglang Kristiyano na dala-dala ang pangalan ni Jesus sa kanyang buhay. Amen po ba? Can we give a clap offering to the Lord? Hallelujah. Alalahanin po natin yung joy na yan. Joy, sabi niya doon, isang patak. Isang katutak. Pero hindi po yung joy ang kailangan natin, ang joy na nanggagaling sa Diyos. Alalahanin natin yung joy na nararamdaman natin nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Amen? Is that the joy that we are carrying right now? Yun pa ba ang joy na dala-dala natin sa mga oras na ito? Marahil pumunta ka sa church. Amen? Parang ang dami mong dalahing mabigat. Amen? Nawawala na yung at saka J na lang ang natitira. Amen. Dala-dala mo si Jay. Pagdating mo sa pintuan, at least nadagdag si O. At pag nandito ka sa church, nadagdag si Y. Huwag po nating hayaan na ganon. Kailangan po na pagpasok at paglabas natin ay kasama natin ang joy na galing sa Diyos.
Amen. Kaya sabihin natin, restore unto me the joy of thy salvation. Hallelujah. That's all about revival. Ating i-restore yung joy na natanggap natin sa Diyos. Amen. So, do we need revival? Ito po ang tanong. Kailangan po ba natin ang revival? Kailangan po ba natin? Doon sa binasa natin yun, hindi po ako magtatagal doon dahil baka hindi po ako abutin ng aking oras. Amen. Kailangan po ba natin ang revival sa buhay natin? Tignan po natin yung ating tatabi. Amen. Tignan po natin. Alam niyo po, we need revival. The answer is yes. Trillion times yes. Amen. Tingnan po natin. We need revival sa ating personal. We need revival sa ating family. We need revival in the church. We need revival in our community, in our nation, and in the whole wide world. Amen. Kailangan po natin ito. Without revival, amen po, ay hindi po tayo magtatagumpay. Laging yung parang pasan-pasan natin ang daigdig. Amen po ba? Why we need revival? Bakit kailangan natin ang revival sa ating buhay? Sinabi ko, tignan po natin ang ating paligid. Amen. Maaaring sabihin natin, what is happening? Amen. Bakit ako'y wala nang ganang magsimba? Nasa church nga ako. Pero ang aking isip ay nasa bahay. Amen. Minsan ganun po. Nasa church nga tayo, pero ang ating isip ay nasa bahay. Iniisip natin kung anong ulam natin mamaya. Amen. Minsan ganun, ibig sabihin, kailangan natin ng revival pag ganun. Hallelujah, iniisip kung anong ulam. Amen po. Bakit ako lang ang nasimba? Hindi nyo ba natanong iyon? Bakit may 3 akong anak, may 1 akong asawa, amen. Pero bakit ako lang ang nasimba? Di ba natin natatanong iyon? Amen. We need revival. Di ba? Bakit maraming bakanteng upuan? Amen. Bakit marami? Pero pag dumating ang bisita nating pastor, napupuno yan. Yun ang tanong doon eh. Amen. Pag may bisita tayong pastor, punong-puno ang mga upuan yan. Pero pag wala nang bisitang pastor, bakante ang upuan na yan. Amen. Ipag-pray natin na mapuno yung mga upuan na yan at magkaroon ng revival ito at tiyak, marami pang magdodonate sa mga upuan yan. Amen. kaya ipag-pray po natin ang revival. Bakit? Wala nang magandang balita. Amen. Wala nang magandang balita sa CNN. Pagbukas yung TV, masama pong balita. Patayan doon, patayan dito. Even sa ano yung balita sa atin, sa TV Patrol, sa ABS-CBN. Ano po? Wala na pong magandang balita. Yun po ang nangungulugan na kailangan po natin ng revival sa ating mundong ito. Pero tayo nagpapasalamat sa kabila ng mga hinding magandang balitang ito. Mayroon pa rin nananaig na magandang balita na mula noon, ngayon at magpakailanman ay hindi mawawala. Amen. Ano po yun? Ang salita ng Diyos. Amen. Ito po yung pinakamagandang balita. At minsan may nagtanong sa akin, sabi niya, bakit tinawag niyo na magandang balita ang Bible? Good news daw. Bakit news ang Bible? Sabi niya. Sa ko'y napaisip po mga kapatid. Hindi ko po alam ang aking isasagot. Sabi niya, di ba dapat history yan? Ako po'y napaisip at sabi ko sa kanya, narinig ko po ang banal na Espiritu Santo. Sabi ko sa kanya, yes, sabi ko, tinawag ang good news, ang Bible, because when the gospel is preached, amen, nagkakaroon ito ng kaganapan. Agad-agad, subito. Amen. Nakuha niyo po, when the gospel is preached, the gospel happens. Amen. Kaya tinawag ito na magandang balita, di ba, nung mga, at sa mga kapanahunan natin ngayon, ang kagalingan, pag ito'y hinayag natin, ay nagkakaroon ng kagalingan ang ating mga kapatid. Amen po ba? That's why when the gospel is preached, nagkakaroon ito ng kaganapan. Kapag ang salita ng Diyos ay pinapahayag, nagkakaroon ito ng kaganapan.
Amen. Agad-agad. That's why when we speak revival, great revival will happen. Amen. Not tomorrow, but now. Sabihin mo sa katabi mo, the revival is now. Hallelujah. The revival is now. Hallelujah. So, bahagi sa inyo mga kapatid, magulang at kamanggagawa ay ang principles po ng revival. Gusto ko pong i-connect yung salita ng Diyos na ito sa isang kwento po sa Bible. Alam ko po na alam natin yung kwento ng Bible na ito, but God, alam niyo po ang Panginoon ay nangusap sa akin para i-connect ko po ang salita ng Diyos na ito at sa kwento pong ito. Amen. Sino pong mahilig sa kwento dito? Alam ko po may nanonood ng maala-ala mo kaya. Amen. Ina-anak kapatid. Mahilig po tayo minsan sa kwento. Amen. So, ito po yung binigay ng Diyos na mensahe. I will try with the help of the Holy Spirit my very best po para i-explain ko po sa ating kalagitnaan po ang salita ng Diyos na ito at i-relay ko sa kwento pong ito. Amen. In the book of Jonah, alam niyo po, I want you to encourage na basahin po natin yung book of Jonah. 4 na chapters lamang po ito, pero marami po tayong matututunan. We can read it maybe sa isang upuan lamang. Amen. At marami po tayong matututunan sa book na ito. Amen. Verse 1, sabi niya, chapter 1, verse 1, wala po sa slide. Magpupos muna tayo sa slide. So makinig po tayo. Sinabi ni Yahweh kay Jonah, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa taga roon na umabot na sa akin ang kalaman ng kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makatakas siya kay Yahweh. Amen po. Sinabi ni Yahweh kay Jonah na pumunta siya sa Nineveh. Ano po? There is an instruction. Actually, gusto ng Diyos na lipulin o gunawin ang Assyria. Ito po isang lugar ng Nineveh. At ngayon ay Iraq na siya. Isang city po ito ng yung Assyria na yan na gusto pong gunawin ng Diyos. Gusto na silang patayin, kumbaga, dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero sa kanyang kahabagan, kinausap niya si Jonah. Jonah, pumunta ka doon, sabi ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang sagot ni Jonah, Panginoon, nandito ako. Alam niyo, nandito ako, Panginoon. Sino po yung minsan talagang, Pastor, nandito ako. Pag may iniutos ng pastor sa atin, Pastor, nandito ako. Magpadala ka na lang ng iba. Ayan, ganun po si Jonah. Ang tapang niya, Panginoon, nandito ako. Pero magpadala ka na lang ng iba. Hindi niya sinunod ang Diyos. Amen. Kaya, sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Nineveh. Pero siya ay nag-refuse. Sabi ni Jonah, Panginoon, papunta na ako sa Tarsis. Arrivederci, ciao. Amen. So, yun po, sinabi ng Diyos, go to Nineveh. But Jonah said, no. Amen. Meron na po bang sa atin dito, wag niyo pong tatasin niyo pong mga kamay, na sinabi niyang no sa gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Amen. Marami pong nakakaranas po ng ganito. Sinusuway natin ang Diyos. Amen. Napakahalaga po na sundin po natin ang Diyos. Alam niyo po, yung direction na pinagkalob sa kanya ng Diyos ay hindi niya sinunod. Amen po ba? Mahalaga po na tayo ay nasa tamang direksyon. Anong mas mahalaga po? Ito po tatanungin ko po kayo. Ano pong mas mahalaga sa inyo pong palagay? Ang orasan o ang kompas? Sa isang sundalo po, mahalaga po parehas ito. Amen. Pero sa isang Kristiyano, mahalaga ang hindi ko po kayo sasagutin. Nasa inyong pasyayan. Pero minsan, alam niyo po,
may usapan kami ni pastor na may pupuntahan kami. So nagkasundo kami sa oras at nandun ako sa ng tamang oras. Pero yung lugar na kinaroroonan ko ay hindi pala yun ang lugar na pagtatagpuan namin. Imbes na doon sa may dito sa Medina, nandun ako sa may galeria. Nakukuha niyo po, nasa tamang oras ako. Pero wala ka sa tamang direksyon. Amen. Sa isang Kristiyano, at depende ito sa sitwasyon, kailangan po natin ng tamang direksyon. Amen. Kailangan po natin ng tamang direksyon. Kailangan ang direksyon na patungo sa great revival po ng ating buhay. Amen po ba? At sinabi niya, ngunit nang sila'y nasa laot, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos nawasak ang barko dahil dito labis na natakot ang mga tripulante, kaya't sinabi, lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Ibig sabihin po nito, hindi niya sinunod ang Diyos. Anong nangyari sa kanyang buhay? Napahamak po siya. Amen. At sinama pa niya yung mga kasama niya sa barko. Amen po. Kaya naguluhanan na sila. Ano ang gagawin natin? Amen. Ito po yung consequences na natanggap ni Jonah. Amen. Dahil sa kanyang pagsuway. Alam niyo po, ang pagsuway po ay lagi pong may kalakip yan na hindi magandang pangyayari sa ating buhay bago natin makamtan yung katagumpayan. Amen po ba? Kaya nga tinawag na consequence. Amen. Kaya kailangan pagbayaran natin kung ano yung hindi tamang bagay o kung ano yung pagsuway natin sa Diyos. Maging kanino man kung hindi natin sila sinusunod. Amen. Maging ang ating mga magulang, kung hindi natin sila sinusunod, magkakaroon ito ng hindi magandang kaganapan sa ating buhay. Amen. Maaring may mga experience pong ganito. Pero sa buhay ni Jonah, ito ay totoo. Dahil ugnayan nila sa Diyos, ang usapan nila sa Diyos ay pumunta siya ng Nineveh. Pero sinunod niya, ang ginusto niya ay kanyang sariling kalooban, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya anong nangyari? Nung nasa barko siya, nagpadala ng Diyos ng bagyo. Amen. Hallelujah. Nagpadala ng Diyos ng bagyo. At nag-usap-usap po yung mga tripulante. Amen. Na ihagis siya. Ihagis po siya. Wala siyang magawa. Amen. Kaya pagkatapos inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan, samantalang si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Anong ginagawa mo? Pang matulog, bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kawawan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Alam niyo po, hindi sumunod si Jonah sa kagustuhan ng Diyos. Dinisobey niya po ang Diyos at ang naging kabayaran sa kanyang hindi pagsunod ay kapahamakan. Amen po ba? Ang kabayaran ng kanyang hindi pagsunod ay kapahamakan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Parang pares po yun. Ang kabayaran ng hindi pagsunod ay kapahamakan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag hindi tayo sumunod, nagkakasala po tayo. At ang kabayaran doon ay kamatayan. Amen. Hallelujah. So, alam niyo po, pero ang Diyos ay mahabagin. Ano po ang ginawa niya kay Jonah? Niligtas niya pa rin po si Jonah. Ihinulog nga si Jonah. Ihinulog nga. Hallelujah. Kaya, ano pong nangyari sa kanya? Kinain siya ng malaking isda. Okay, kinain siya ng malaking isda. Hindi po balya na yun. Malaki pong isda. Amen. Wala pong sa Bible na balya na ang nakalagay. Malaking isda, dambuhalang isda. Amen. Yun po ang kahabagan ng Diyos. Pero gusto ko balikan yung pagsunod. Amen. Alam niyo po, wala pong sumunod sa Diyos na napahamak. Amen. Wala pong sumunod sa Diyos na napahamak. Si Abraham, tignan natin. Amen. Sabi ng Diyos kay Abraham, ibigay mo sa akin, iyalay mo sa akin ang iyong anak. Ang iyong anak.
Sumunod si Abraham at napagpala siya. Amen. At ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, nais po ba nating sumunod? Kung nais nating sumunod sa Diyos, amen, ay mararanasan natin ang revival sa ating buhay. Ang gusto ng Diyos ay pagsunod. Kung hindi sumunod si Jonah, ay hindi po nakaranas ng revival ang lugar ng Assyria sa bansa ng Ninive. Amen. At sa ating pagsunod ay may kalakip na pagpapala in Deuteronomy. Amen po ba? Kaya sa atin na nandito, buksan natin ang ating mga tainga. Sinasabi ng Diyos na ang ating mga ikapo ay ipagkaloob natin sa Kanya. Upang tayo higit na pagpalain. Maaaring pinagpapala tayo ngayon sa kasalukuyang ito. Amen. Pero masigit pa tayong pagpapalain ng Diyos kung ipagkakalob natin ang ating ikapo sa Kanya. Ito yung pangako ng Diyos. Amen. Maliwanag po na sinabi niya sa Kanyang salita, I will open the windows of heaven and I will pour out the blessing na wala kang sukat pa kakapaglagyan. Ito po yung isang pagsunod na dapat nating malaman. Amen. Maring mahal natin ang Diyos. Maring mahal natin ang Diyos. Amen. Mahal ka namin, Panginoon. Sinusunod ka namin. Pero ang nais ng Diyos ay magkaroon ng katuparan ng tunay na pagsunod sa ating mga buhay. Kaya si Jonah, sa verse 3, sa chapter 3, sinunod niya ang Diyos. Amen po ba? Sinunod niya ang Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Nung sa 3 araw na nandun siya sa tiyan ng malaking isda, alam nyo, ito ang gusto ko kay Jonah. Wala na siyang choice. Ang pamamilian niya na lamang ay buhay at kamatayan. Amen po? Buhay at kamatayan ang kanyang papipiliin. Pero napaka-smart po niya. Hindi po siya globe, hindi po siya talk and text, pero siya is smart. Bakit? Bakit? He acknowledged na wala na siyang magagawa. Apart from you, I can do nothing. Sinabi niya sa Diyos, wala na po akong magagawa, Panginoon. Siya'y nanalangin. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Amen. Kailangan natin ang Diyos sa ano pang sitwasyon sa ating buhay. Amen. Mahabagin ang Diyos. Marahil tayo ay pasaway sa mga nakaraan o ngayon man. Amen. Pero ang Diyos ay mahabagin sa ating buhay. Ang nais ng Diyos ay i-acknowledge natin siya. Amen. Na kailangan natin siya kagaya ng ginawa ni Jonah. Panginoon, kailangan kita. Huwag mo akong hayaang mamatay. Paraphrasing sa kanyang sinabi. Susunod ako sa aking pangako. Di ko alam kung ano yung pangakong yun. Pero at that time, nahabag ang Diyos at niluwas at inutusan niya yung malaking isda na iluwa si Jonas. Kaya iniluwa si Jonas at sa muling pagkakataon sinabi ng Panginoon kay Jonas na pumunta siya sa Ninive. Alam nyo, ang sabi ni Jonah nung sinabi ng Diyos, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Nagpunta si Jonas sa Ninive. Siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag, gugunawin na ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Sabi niya, malakas niyang ipinahayag, gugunawin na ang Ninive sabi niya doon, gugunawin na ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Binigyan siya ng 40 days na pagkakataon. Alam niyo po, nung binabasa ko itong passage na to, sabi ko, napakalawak ang biyaya ng Diyos. Napakalawak ang biyaya ng Diyos. Alam niyo, nakita ko yung pag-respond po ng mga taga rito sa Ninive. Alam niyo po sa verse 5, sabi niya doon, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Biro niyo, naniwala sila. Kung may magpapahayag sa atin ng ganon sa mga panahong ito, papakinggan kaya natin. Malapit nang dumating ang Diyos, sabi ng ating pastor kaninang umaga, repent! Dahil malapit nang dumating ang Diyos. Naniniwala po ako, bakit malapit na pong dumating ang Diyos?
Kung noon ay sinasabi nila na malapit nang dumating ang Diyos, how about more? Amen. Kung noon, 2,000 years ago, malapit nang dumating ang Diyos, how about more? 2013, di mas malapit? Amen. Di mas malapit? Kaya paunti-unti po, konti na lang yung chance po natin. Amen. Kaya kailangan natin ng revival because God ay babalik. Amen po ba? Kaya sabi, naniwala ang mga taong tagaroon sa payag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Nang nabalitaan ito ng hari ng Ninive, nabalitaan ng hari, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng pangluksa at naupo sa abo. Amen po. At binasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at kanyang mga pinuno, walang dapat kumain ng anumang, wala ring inom, maging tao, hayop. Nakakatuwa po ito, nagpasting pati hayop. Amen po ba? Ganun po nila sinunod yung salita ng Diyos. Pero tignan po natin ito. Lahat po ng tao at hayop ay nagdamit panluksa, taimtim na manalangin sa Diyos at ang bawat isa, pagsisihan ang lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang buhay. Amen po. Nandito na po yung ating pong principles of revival with its four condition. Nakapaloob po dito yung pagtugon ng Diyos sa teksto pong ito. Alam niyo po, napakaganda po yung mga ginawa ng mga taga-Ninive pong ito. Dahil sinunod nila yung utos ng Panginoon. Sino po sa atin ngayon na hindi ko po sinasabi na ako po ay perfecto sa harapan ng Diyos. Pero masasabi ko sa inyo na ako ay handang sumunod sa utos ng Diyos. Amen. Dahil alam ko na ang utos ng Diyos ay hindi ito magdadala sa akin o sa atin ng kapahamakan. Ito po ay magdadala sa atin ng magandang paroroonan. Amen. Kaya ang mga tao dito, gaya na lamang ang kanilang pagsunod at ang principles ng revival na ito ay nakapaloob sa 4 pong kondisyon sa teksto pong ito. Amen. Sabi niya po doon sa kanina doon sa teksto po natin, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. 4 po yan, humble, pray, seek my face, and turn from their wicked ways. At yung promise ng Lord, 3 po yan, I will hear from heaven, I will forgive their sin, will heal their land. Amen po. So ang una po is to humble is to acknowledge prophetic word of God by admitting our sins. Amen. Sinabi ni Jonah sa 3:45, Jonah began by going the day's journey into the city proclaiming 40 more days in the Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God and past was proclaimed, and all of them from the great to the least put on sackcloth. Alam niyo po, nagpakumbaba po sila. Nakita ng Diyos ang kanilang kapakumbabaan. Amen. At in-acknowledge po nila yung salita ng Diyos. Amen. Yun ang prophetic word na galing po sa Diyos. Amen. Kaya nagpakumbaba po sila. Amen. Sino po ba tayo po ba ay nandun pa rin ang kapakumbabaan sa ating mga buhay? Amen. I do believe that humbleness ay nasa ating pong mga buhay. Alalahanin po natin pong ito. At ang pangalawa po is to pray, is to pour out our heart to God. Ano po ang sabi niya doon? Everyone must pray earnestly to God. Inutos po, amen, ng haring ito na kailangang manalangin ng taos-puso sa Diyos. Amen. At yun po ang kanila pong ginawa. Are we still praying in the Lord? O nananalangin na lang tayo kagaya ni Jonah pag nandun tayo sa kagipitan? Amen. O nananalangin na lang tayo sa Lord kung may kailangan? Amen. Mahabagin ng Diyos, pero hindi dapat po ganon. Amen po ba? So,
To seek His face is to seek His will and direction. Amen? Hinanap ni Jonah, una yung kalooban niya nung una. Pero yung bandang huli sa chapter 3, hinanap niya yung kalooban ng Diyos. Amen? At dinirect siya ng Diyos sa gusto niyang ipagawa sa kanyang buhay. So sabi niya doon, Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh. Amen. Kailangan po natin laging isik ang Panginoon na doon tayo kanyang ilalagay. Amen po ba? Kaya po yung number 4, to turn from one's wicked ways is to repent. They repent. Nag-repent po sila sa kanilang mga kasalanan. They turn from their evil ways and stop all their violence. Alam niyo po, in Jonah 3:10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Ano po ang ginawa ng Diyos nung natupad po yung mga bagay na ito? Hindi po itinuloy ng Diyos ang banta po sa kanila pong mga buhay. Iniligtas sila ng Diyos at naranasan nila ang revival sa kanila pong mga buhay. Amen po ba? Amen. So tandaan po natin ang apat na ito at naranasan nila ang promise ng Diyos. Ano yung promise ng Diyos? Nakapulog din po ang principles ng revival. Amen. Sa tatlong promise ng Diyos sa teksto pong iyon na binasa po natin. Ano po iyon? God will hear us from heaven. Hindi po lahat dinidinig ng Diyos. Amen? Hindi po lahat dinidinig ng Diyos. Mapalad po tayo pag tayo nananalangin sa Diyos ay Kanya po tayong dinidinig. Amen po ba? Pangalawang promise ng Lord, God will forgive our sins. Amen. Patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan. At ang pangatlong promise ng Diyos, God will heal our land. Are we concerned sa ating bansang Pilipinas? Are we concerned sa bansang ito ng Italia? Amen. We need humbleness. We need God in our life. Amen. Upang dinggin niya ang ating mga panalangin sa Kanya. Hallelujah. Praise God. At hanggang doon lamang po, I want to encourage you this morning, this afternoon. Nagkaroon po ang revival sa lugar yan ng Nineveh. Naniniwala po ba tayo? Oo, naniniwala po ba ako? Naniniwala po ako na nagkaroon po ng revival sa Nineveh. At ilang tao ang naligtas. Amen. 100, sabi niya doon, mahigit na 120,000 ang naligtas. Dahil sa revival ito na naganap sa lugar yan ng Nineveh. Maranasan po natin ang great revival, great awakening, great restoration, and great breakthrough. Sinabi ito sa salita ng Diyos, kung tayo magpapakumbaba, manalangin, hanapin natin ang Kanyang kalooban at talikuran ng ating mga kasalanan. Amen. At pinangako ng Diyos sa Kanyang banal at makapangyarihang salita, napapakinggan niya tayo mula sa langit. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at masasaganahin niya ang ating kabuhayan. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Let us acknowledge Him that we need Him. Kailangan natin ang Kanyang habag at biyaya. Sabihin natin, Lord, we need your grace and mercy. Naalala ko si Haring David nung siya'y nagkasala sa Panginoon. Alam niya na may pagkakasala siya sa Diyos. Hindi siya nagmalaki. Kaya lumuhod siya sa Diyos. At ang sabi niya sa Diyos, nagkasala ako, Panginoon. At ang nais ko ay patawarin mo ako. You, Lord, shown your favor in your land. You restored the fortunes of Jacob. Sabi niya, you forgave the iniquity of your people and covered all their sins. You set aside all your wrath and turned from your fierce anger. Restore us again. Ito ang dapat na sabihin natin. Restore us again, God our Savior, and put away displeasure towards us. Revive us again. Do we
need revival. Sabihin natin sa Diyos, revive us again and restore the joy of thy salvation. And come. Ito ang panawagan ng Diyos. Come, sabi ng Lord. Return to me. Today, I will revive you, sabi ng Diyos. Today, I will restore you and live in the presence, in my presence, not only today, but forever. Amen po ba? Can we give a clap offering to the Lord? Hallelujah. Sige po, inaanyayan ko po ang buhay ng bawat isa na tumayo po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hingin natin ang restoration. Hingin natin ang awakening, even refreshment po sa ating Panginoon. Kung yung joy na yan ay nawawala na, sabihin natin sa Diyos, Lord, restore the joy of thy salvation in my life. Maaring nararanasan natin ang lethargy o kaboringan sa ating paglilingkod sa Diyos. O marahil napipilitan na lamang tayo minsan sa ating pagsimba at pasasalamat sa Kanya. Sabihin natin, Lord, restore the joy of thy salvation. Grace and mercy, restore my life, revive my spiritual being. Hallelujah. Praise God. At sa ating pag-awit sa kanta pong ito, let us sing with all our heart. Let us sing with all our heart. Sing what we mean and mean what we sing. Hallelujah. Can we just lift our hands to the Lord and close our eyes? Hallelujah. Hallelujah. Restore us, O God. Restore the joy of thy salvation. Hallelujah. Hallelujah. Yes, lift our hands and give praise to the Lord. Na ang Diyos ay dakila sa ating mga labi, na siya ang nagbibigay ng panibagong buhay, bagong kaligtasan, bagong kalakasan sa ating mga buhay. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power. The power of the Holy Spirit. Kantahin po natin ito with all our hearts. To open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. And mercy. We need to pray like never before. Come on, sing it with all our heart. Tinitignan ng Diyos ang ating mga puso. Kung tunay na kailangan natin siya. Minsan pa, Lord, we need your grace and mercy. We need your grace and mercy. Sing what you mean and mean what you say. Pray like never before. Yes, oh God. We need the power of your Holy Spirit. To open heaven's door. To open heaven's door. Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Spirit, the hearts of men. Revive us, Lord. Revive us, Lord. With your passions once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church.
thank you, Lord, sa pagpapatawad mo na po sa aming mga kasalanan. And we thank you for the great awakening and great revival na aming naranasan. Even a great restoration and a great breakthrough in our life, O Lord. We thank you, Father God, even the healing, O Lord God, sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Alam po namin kung paano naranasan ng mga taga-Ninive ang revival na ito. Ay ganon din, O Diyos, na naranasan na rin namin ang revival na ito sa aming mga buhay. Kasi Ikaw ang Diyos nila noon, at Ikaw ang Diyos namin ngayon, at ang Diyos namin magpakailanman. Kahit salamat po, Diyos, sa iyong biyaya at kahabagan, sa lawak ng iyong biyaya, na ninuman ay hindi po kayang pantayan ninuman. Kahit salamat po, Diyos, sa oras na ito. Ang pasasalamat namin ay patuloy namin sinasambit sa inyo, at patuloy na ikaw ang sumama sa inyo pong mga anak, at patuloy na iparanas mo ang revival sa aming mga buhay, sa inyong church, in our family, in our ministry, in the nation, and our beloved country, and in the whole wide world, O God. Let the manifestation of this revival, Father God, will be filled and experienced, Panginoon, sa aming mga buhay. Amen. Kahit salamat po, Ma, we claim it, Lord God, that the great revival, Panginoon, Yes. ay nangyari na at naganap na sa buhay po namin. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyo ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Jesus.